Pila-pila ang mga balde sa ilang lugar sa Metro Manila dahil walang tubig. Sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City, halos 5 araw na raw na walang tubig, kaya doble kayod sila sa pag-iigib. Ang isang residente nga, pati lalagyan ng basura, ginawang lalagyan ng tubig. Sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, apektado rin ng water interruption ang ilang negosyo gaya ng mga water station at laundry shop. Sa Mandaluyong, madaling araw pa lang may mga nakapila na para makakuha ng rasyon ng tubig mula sa LGU. Apektado rin ang operasyon ng isang ospital doon. Kinailangang i-reschedule ang hemodialysis ng 2 pasyente. Sa ilang lugar sa Quezon City, mayat-maya ang igib ng tubig ng mga residente mula sa water tanker. May nag-iigib na nga rin mula sa swimming pool ng isang condominium sa Cubao. Facebook friends, lalo na yung mga walang tubig, habaan pa raw ang pasensya dahil hindi pa tiyak kung kailan magiging normal ang supply. Ayon kay Manila Water spokesperson Jeric Sevilla, mataas ang demand at nakadagdag pa ang epekto ng El Nino. Nasa critical level na nga ang Lamesa Dam na pinagkukunan ng tubig ng Manila Water. Galing sa Angat Dam at dumaraan sa Ipo Dam ang tubig na napupunta sa Lamesa Dam. Ayon sa National Water Resources Board, parehong normal level pa ang Angat at Ipo. Pero baka hindi kayanin ng pipe mula Ipo papuntang Lamesa kung daragdagan ang tubig na isusupply sa Metro Manila. Baka matapon at masayang lang ang tubig. Sabi ng MWSS, pinag-aaralan ang pagsasaayos ng daluyan ng tubig sa pagitan ng Ipo at Lamesa Dam. Ang problema raw kasi, sa loob ng 50 taon, masyadong inasahan ang Angat Dam bilang source ng tubig. Sa 3:30 PM advisory ng Manila Water, may water service interruption sa ilang bahagi ng Makati City, Mandaluyong, Marikina, Parañaque, Pateros, Pasig, Quezon City, San Juan at Taguig. Pati sa Angono, Antipolo, Binangonan, Cainta, Hala-Hala, Rodriguez, San Mateo, Taytay at Teresa sa Rizal. 157 passengers ang patay sa pagbagsak ng Ethiopian Airlines Flight 302 malapit sa bayan ng Bishoftu sa Ethiopia. Base sa investigasyon, ilang minuto pa lang nakalilipad ang eroplano mula Addis Ababa papunta sa Nairobi, Kenya nang hindi na ito makontak ng air traffic control. Pira-piraso ang eroplano nang makita sa crash site. Patuloy na hinahanap ang black box of flight data recorder ng eroplano. Inaalam ng ating Department of Foreign Affairs kung may kasamang Pilipino sa insidente. Ang China at Indonesia, iniutos na wag munang paliparin ang kanilang Boeing 737 MAX 8 na kaparehong modelo ng bumagsak na eroplano. Yan din ang modelo ng eroplanong bumagsak sa Indonesia noong nakaraang taon na ikinamatay ng halos 200 tao. Iniimbestigahan na rin ng Boeing ang insidente. Maswerte namang na late ng 2 minuto ang isang lalaking Griego na kasama sanang sasakay sa Flight 302. Sa kanyang Facebook account, ipinost pa niya ang kanyang ticket at sinabing, "It's his lucky day." Ceasefire muna sa pagbanat si Davao City Mayor Sara Duterte kay Vice President Leni Robredo. Ayon kay Mayor Sara, pinagsabihan daw kasi siya ng kanyang inang si Elizabeth Zimmerman. Narito ang report ni Chino Gaston. Question sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo noong 2016 elections ang muling inungkat ni hugpong ng pagbabago chairman at Davao City Mayor Sara Duterte noong Sabado. People call her behind her back and in front of her a fake VP, a fake vice president. So in-enumerate ko doon na bakit siya tinatawag ng mga tao na fake VP. Number 1, her character. Number 2, there is an electoral protest based on massive fraud against her. Tugon niya ng presidential daughter matapos magbigay ng reaksyon si Robredo sa naunang pahayag ng alkalde na hindi dapat maging issue ang honesty o katapatan ngayong eleksyon. Si Robredo, ayaw na raw niyang patulan ang mga pahayag ni Mayor Duterte. Never akong sumagot sa viciousness, never akong sumagot sa init ng ulo. Kasi tingin ko hindi naman niya nakakatulong sa atin. Si Robredo ang idineklara ng COMELEC na nanalong bise noong eleksyon 2016 matapos lumamang na mahigit 200,000 na boto laban kay Marcos. Dinidinig ngayon ng Presidential Electoral Tribunal ang election protest na isinampa ng nakatunggaling si Bongbong Marcos. Isang eleksyon lang naman yun, isang resulta. Di yung lahat na nag-eleksyon ng 2016, gusto bang sabihin, kaduda-duda yung pagpapanalo. Sa isang pahayag pa, sinabi ni Inday Sara na dahil sa mga kwestiyon sa pagiging bise ni Robredo, dapat na raw umiwas na ito sa pagkomento tungkol sa integridad at pagiging tapat.
Kung ipipilit daw ni Robredo na kailangan maging tapat sa pagtakbo, dapat ay magpaalam na siya sa anyay pangarap na maging Pangulo. Tugon ng bise, Sino nasasabi may pangarap? sa pagpunta sa Lipa, Batangas kahapon, sinabi ng alkalde na ceasefire muna siya sa pagtira kay Robredo matapos daw pagsabihan ng inang si Elizabeth Zimmerman. Nag-pack up na po ang Inday Sara show. Wala na po siya. Sarado na po. Medyo napagalitan ako. Sinabi niya na alam naman ng lahat na anak ka ni Rodrigo, but dapat din malaman ng lahat na anak ka ni Elizabeth. So, shut it down. Sabi ko, sumasagot lang naman ako. And then, yun ang sinabi niya. Sabi niya, you have to be kind, first of all. Pero kanina, ito na ang kanyang sinabi. Let's see how long I will last. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Robredo na mother knows best. Basta sa huli raw, ang kanyang polisiya ay hindi na raw siya sasali sa palitan ng mga insulto at masasamang sinasabi. Chino Gaston, GMA News. Hindi raw magsasorry si Special Envoy to China Ramon Tulfo para sa sinabi niyang tamad at mabagal ang mga Filipino construction worker. Sabi kasi ni Tulfo, preferred ang Chinese workers dahil masipag at pumupunta sa job site ng preparado. Habang ang mga Pinoy doon pa lang maghahanda ng kanilang mga gamit. Anong masasabi niyo mga kapuso? At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Ako po si Victoria Tulad. Click that share button now.